Welcome to Teacher Mel's Classroom. Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa inklusyon at akomodasyon sa mga may kapansanan. Pagkatapos ng araling ito, kayo ay inaasahang maipaliliwanag ang kahulugan ng inklusyon at akomodasyon. Maipakikita ang tamang paggalang at pakikitungo sa mga taong may kapansanan. At maunawaan na ang bawat tao ay may kakayahan at karapatang matuto at makilahok sa lipunan. Bago tayo magsimula, pakinggang mabuti ang aking babasahing maikling kwento. May kaklase si Ana na ang pangalan ay Ben. Si Ben ay mahilig mag-drawing, pero siya ay hirap maglakad, kaya gumagamit siya ng wheelchair. Minsan, hindi siya makasabay sa mga laro sa labas, pero gusto pa rin niyang makasama. Kaya ang kanilang guro ay gumawa ng paraan upang makasali si Ben sa mga laro sa pamamagitan ng mga aktibidad na hindi kailangang tumakbo. Masaya si Ben nang mapansin ng mga kaklase ang kanyang galing. Dahil sa pagtanggap at paggalang ng mga kaklase, naramdaman ni Ben na siya ay mahalaga at kabilang. Mga bata, ano ang ginawa ng guro ni Ben para matulungan siya? Paano mo maipakikita ang pagtanggap at paggalang sa kaklasing may kapansanan? Halina't ating talakayin ang araling ito. Ang tawag sa ginagawa ng guro ni Ben ay akomodasyon. Ulitin natin, akomodasyon. Ang akomodasyon ay mga pagbabago o tulong na ibinibigay upang matulungan ang taong may kapansanan na makasabay sa iba. Halimbawa, pagbibigay ng mas mahabang oras sa pagsusulit. Paggamit ng malaking letra sa babasahin. Paglalagay ng rampa para sa wheelchair. Ang tawag naman sa pagsasama ng lahat, may kapansanan man o wala, sa iisang silid-aralan ay tinatawag na inklusyon. Ulitin natin, inklusyon. Ang inklusyon ay ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng mag-aaral na matuto at makilahok. Mga bata, bakit mahalaga ang inklusyon at akomodasyon? Paano mo maipapakita na tanggap mo ang kaklase mong may kapansanan? Mga bata, kapag tinatanggap natin at tinutulungan ang mga taong may kapansanan, ipinapakita natin ang pagmamahal, pagkakapantay-pantay, at paggalang sa dignidad ng bawat isa. Muli, ulitin natin, ang inklusyon ay ang pagsasama-sama ng lahat at ang akomodasyon ay ang pagbibigay ng tulong upang walang maiwan. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan at lahat ay may karapatang matuto at maramdaman na sila ay kabilang. Halina't sabay-sabay nating gawin ang mga sumusunod. Una, gumuhit ng larawan ng silid-aralan kung saan lahat ng bata, may kapansanan man o wala, ay nag-aaral at naglalaro ng magkasama. Pangalawa, isulat ang pangungusap na lahat ay may karapatang matuto
at tanggapin sa ilalim ng inyong guhit. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Number 1, ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ay tinatawag na A. Diskriminasyon, B. Inklusyon, C. Pagbabawal. Number 2, ang pagbibigay ng tulong o pagbabago upang matulungan ang mga may kapansanan ay tinatawag na A. Akomodasyon, B. Pansarili, C. Karapatan. Number 3, ang paggawa ng rampa sa paaralan ay halimbawa ng A. Akomodasyon, B. Paglilinis, C. Palaruan. Number 4, ang pagtanggap sa kaklasing may kapansanan ay pagpapakita ng A. Paggalang, B. Pagtanggi, or C. Pag-iwas. Number 5, kapag lahat ng mag-aaral ay nakikilahok sa mga gawain, ito ay halimbawa ng A. Inklusyon, B. Pagbabawal, C. Pangungutya. Mga bata, ngayong araw ay natutunan natin na ang bawat tao, may kapansanan man o wala, ay mahalaga, may kakayahan at may karapatang makilahok sa anumang gawain. Ang tunay na kabutihan ay nakikita sa paraan ng ating pag-unawa, pagtulong at pagtanggap sa kapwa. Sana sa bawat araw sa ating klase at sa labas ng paaralan, piliin nating maging mabait, maging inklusibo at huwag hayaang may maiwan. Tandaan, kapag nagmamalasakit tayo sa iba, mas nagiging masaya at mas magaan ang mundo para sa ating lahat. Hanggang sa muli, ito si Teacher Mel. Paalam!